Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, kumpirmado na. Nako, PBBM nilaglag na ng tauhan. Senator Amy Marcos umamin na, adik si BBM. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, unahin po natin tong balita patungkol po kay Senator Amy Marcos. Idiniin mismo ng kapatid ni President Bongbong Marcos Jr. na si Senator Amy Marcos na adik nga itong si President Bongbong Marcos Jr. Ito mga kababayan, panoorin po natin, pakinggan at bigyan po natin ng reaksyon. Idiniin ng kanyang mismong kapatid sa isyu ng droga si Pangulong Bongbong Marcos. Ginawa yan ni Senadora Amy Marcos nang magtalumpati ng sarali ng Iglesia ni Cristo. Pinabulaan na naman ng palasyo ang alegasyon at naglabas ng dating negative drug test result ng Pangulo. Pwede po Naglabas ng dating negative, dating negative drug test result mga kababayan, no? Sports Jonathan Nanda. Sa ikalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo, tahasang binatikos ni Senador Amy Marcos sa kanyang talumpati sa stage ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Nabuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Mas pala silang mag-asawa noong 26. Aray ko po, parehas po pala silang mag-asawa mga kababayan. So, eto sinasabi po ni Claire Castro mga kababayan na itong rally ng INC is to support President Bongbong Marcos Jr. So, dito po natin makikita that si Claire Castro is always lying, no? Palagi po siyang nagsisinungaling mga kababayan. 16, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga. Lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Alam naman natin na nagkaroon. Ito na mga kababayan, bumira na naman siya, no? Si Claire Castro, pakinggan natin yung sagot niya. Na ng drug test. Nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Gusto ko pong ipakita sa inyo para po maalala niyo muli. Ito po, November 25, 2021, na may mga pagbintangan gumagamit di umano ng droga.
mismo, at that time hindi pa po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr., siya mismo ang nagboluntaryo para magpa-drug test. At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo. So ano ang dahilan ng desperadong Ang problema po sa drug test na yan, mga kababayan, kung ano po yung droga na tinetest. Diba kasi naging questionable din po yan eh. Ha? Kasi pinili lang daw yung chemical na itetest, no? Yung drugs na itetest, mga kababayan. No? Kaya naging issue din po yan eh, na may issue yan. Hindi yan credible na na drug test, mga kababayan. galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady, kundi makapanira lamang. Walang basihan kung totoo. Sige nga, kung paninira ito, sige pakikinggan kita ngayon, Antikler sinasabi mong naninira si Senator Amy Marcos. Ngayon, pakikinggan kita kung ikaw ba hindi naninira, okay? Kung makapilipino ka at totoong makabayan ka, Senator Amy, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Dapat na ma-pinpoint, dapat maituro kung sino talaga ang sangkot sa korupsyon. Huwag mong sirain ang kapatid mo. Hindi ito ang issue ngayon. Matagal ng issue to, pero since wala kayong makita sa Pangulo na anumang issue ng korupsyon, kung saan nyo dinadala ang issue. Nakakahiya. Nakakahiya talaga kayo, di ba? Grabe, walang makita, no? Wala talaga tayong makitang corruption sa Pangulo. Involved nga, sabi ni Saldico, di ba? Sa pa lang ni Saldico, sa statement pa lang ni Saldico, napakatindi na po yun. Senator Amy, nakakahiya. Kaugnay naman ang sinabi kahapon ng Duterte supporters na nagtipon sa Plaza Salamanca na hindi sila pinayagang makisali sa INC rally dahil sa mga banner nilang BBM resign. Ayon kay INC spokesperson na si Ka Edwil Zabala, welcome sumali sa kanilang rally ang lahat basta hindi sila lilihis sa panawagang transparency, accountability at justice. Hindi tayo sang-ayon sa revolutionary government. Hindi tayo sang-ayon sa kudeta. Hindi tayo sang-ayon sa snap election. 3 araw dapat ang INC rally pero tinapos na ito ngayong 2nd araw. Ayon kay Zabala, hindi na kinailangan ng 3 araw para maiparating ang mensahe nilang nananawagan para sa hustisya, accountability, transparency at kapayapaan. At ayon sa NCRPO, generally peaceful din ang 2nd araw ng INC rally. Sa day 2 naman ang protesta sa People Power Monument, bukod sa mga miyembro ng United People's Initiative ng mga retiradong sundalo, may mga dumalo ring politiko. Ipinakita sa kanilang programa ang mga video ni dating Congressman Zaldico na nagdidiin sa papel umano ni Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa katiwalian sa flood control projects. Hindi raw bibigyang dignidad ng Pangulo ang mga alegasyon ni Ko, habang si Romualdez naniniwalang walang bigat sa korte ang mga sinabi ni Ko at malinis daw ang kanyang konsensya. Jonathan Andal, nagbabalita. So yan, mga kabayan, no? Yan po yung naging ni Senator Amy Marcos. Tapos, ito po naman ang naging sagot ni Jose Claire Castro. No? Sabi po ni Jose Claire Castro, bakit siya masyadong concerned ngayon sa di umanong paggamit ng drugs ni BBM? Samantalang ang dating Pangulong Duterte ay Mary Jane. Ayan, at nagpipintanil. Pati yung pagnanakaw ni dating Pangulong Duterte, wala siyang pagtutol. Ayan, mga kababayan. Yan ang habang sinasabi ko kanina di ba? Pagbibigyan kita, pakikinggan kita, Jose Claire Castro. Pero, sabi mo, naninira si Senator Amy Marcos, tapos sa katapos-tapusan, Duterte pa rin Kaya yan ang sinasabi natin, no? Kahit anong isyong ipukol sa kay BBM, no? At the end of the statement, kailangan may Duterte yan. Kailangan may pumasok ang pangalang Duterte. Kasi I think siguro kung may bonus palagi ito si Castro, mga kaubayan. Basta masambit niya lang ang Duterte, no?
Yan siguro yung talent fee, no? Ni Castro. Ang pagsambit sa pangalang Duterte para palaging marerefresh ang taong bayan, di ba? Castro, magkano? Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Sabi po natin mga kababayan, Digong is not the president anymore, may gulay clear. Oo nga eh. At the end of the day, Duterte pa rin. Yan ang sinasabi ko. Tama ka, Faith Diwa, no? Pares po tayo. At the end of the day, Duterte pa rin. Kahit anong issue, iba mong issue, Duterte pa rin. The subject here is our present president, not the past president. So, weak people are those people who cannot defend themselves but rather pointing finger to others. Yan. Diyan ka magaling, Claire Castro, di ba? Pointing fingers. Okay? Sabi po dito ni Takin La, fentanyl is prescribed by doctor and it is pain reliever. Illegal drugs is prescribed by the bangag. That's the difference. Oo nga. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto. Dalawa po mga kababayan sa tauhan, no? Kabinete ni President Bongbong Marcos Jr. na sina Amina Pangandaman at si Executive Lucas Bersamin. Nag-resign po at tinanggap ni President Bongbong Marcos Jr. Yan po ang balita mga kababayan na tinanggap ni President Bongbong Marcos Jr. ang pagbibitiw sa pwesto ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Department of Budget and Management, DBM Secretary Pangandaman, Amina Pangandaman, ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Paliwanag ni Castro, voluntaryong nag-resign ang dalawang opisyal matapos madawit ang kanilang opisina sa mga aligasyon kaugnay ng flood control anomalies. Nako. Papalit kay Bersamin si Department of Finance Secretary Ralph Recto, no? Itinalaga namang officer in charge ng DBM si Yusek Rolando Toledo kapalit ni Pangandaman. Aray ko po mga kababayan. Ano na? Lubog na ba ang barko? Di ba? Bakit naman kayo magre-resign sa kalagitnaan ng investigasyon, no? Kayo ba ay natatakot, no? Kayo ba ay may mga kinalaman? Diyan po sa anomalyang ito. Diba? Nag-resign agad eh. Bakit ka naman mag-resign kung wala kang kasalanan? If you believe, no, na talagang wala kang kasalanan at walang kasalanan ang presidente, bakit kayo magre-resign? Itong dalawang ito mga kababayan is not, no? Hindi po ito basta-bastang mga opisyal ng ating bansa. Mga highest ranking po ito, official. I mean, sa cabinet, di ba? Pero nag-resign po sa kalagitnaan. Ano po ba ang implication nito? Kasi para sa atin pong mga ordinaryong Pilipino, isa lang po ang ibig sabihin nito, na mayroon po silang kinalaman, mayroon po silang involvement dyan po sa corruption na yan, di ba? As simple as that. Kasi hindi naman kayo magre-resign kung wala lang, di ba? Sabi po ng ating mga kababayan, nako, next day out of the country na yan, nako, oo nga eh. Sa susunod na araw, nasa ibang bansa na itong mga kababayan. 2 men left the group, sino kaya ang next? Yan dalawa na po ang nag-left the group. Recto Batman to the Vat Cave, nako po. Then tell them to fly abroad to escape accountability. Ayon po yan kay Taloy Maraga. Forced resignation or termination? Yan forced resignation or termination daw. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po.
Kagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang simulat sa pool ay tama talaga si Vice President Sara. Ito ang naging solusyon ng marami sa ating mga kababayan matapos nga naging matinding pasabog ni Zaldico kung saan ay walang pagdadalawang isip at buong tapang niyang binulgar sa publiko ang katotohanan sa likod ng malawakang korupsyon na nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Kaya nga dahil dito ay nananawagan na marami sa ating mga kababayan na mag-resign na di umano ang lahat ng mga taong sangkot sa malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan upang sa ganun ay mapalitan na ito ng taong talagang may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan. At ito'y walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat po ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, umalis ka na sa pwesto mo para makaupo na si Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ang naging panawagan ng marami sa ating mga kababayan matapos niyang pumutok ang balitang walang pagdadalawang isip at buong tapang na pinangalanan ni Zaldico ang mga utaong utak sa likod ng malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Isa nga sa pangalang nabanggit ay ang pangalan ng kasalukuyang Pangulo ngayon ng Republika ng Pilipinas sa walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya nga dahil dito ay nagalit na marami sa ating mga kababayan at banat pa nila ay kaya naman pala kahit anong gawing investigasyon ng Senado at Kongreso ay hindi pa rin malalaman kung sino ang mastermind kasi pinapaikot-ikot lang nila ang investigasyon. Dagdag pa nila ay nagpapasalamat na di umano sila sa ginawang pagkanta na ito ni Zaldico kasi at least alam na ng sambayan ng Pilipino kung sino talaga ang dapat na maparusahan at managot sa lahat ng pagpapahirap na nararanasan ng marami sa ating mga kababayan. Panawagan pa nila ay mag-resign na daw di mo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pwesto upang sa ganoon ay mapalitan na siya ng taong talagang may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan. At yun ay walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Dagdag pa nila ay kung sakaling maupo na sa pwesto si Vice President Sara Duterte, ito na ang simula ng pag-ayos ng takbo ng ekonomiya ng bansang Pilipinas at dito na matatapos ang lahat ng pagpapahirap na nararanasan ngayon ng sambayan ng Pilipino. Matapos ng lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, kaya naman pala di maturo-turo ang mastermind sa pagnanakaw sa kaban ng bayan kasi ang mastermind ay ang siya pala ang nagpapaimbestiga. Grabing panluloko na ito sa mga Pilipino. Harap-harapan na gusto kong sumigaw sa sobrang galit. Nagagalit ako kasi sinuportahan at binoto ko siya sa nagdaang national election kasi akala ko ay siya ang magpapatuloy ng lahat ng nasimula ni Tatay Digong at siya ang magiging susi para mas lalo pang umunlad ang bansang Pilipinas. Pero sa mga nangyayari ngayon na sobrang baliktad o kabaliktaran, mas lalo pang naghihirap ang marami sa ating mga kababayan at mas lalo pang dumadami ang mga Pilipinong namamatay sa gutom at sa hirap. Mag-resign ka na sa pwesto mo please kung may natitira ka pang awas sa mga Pilipino. Grabe ka, paulit-ulit mo kaming niloloko at paulit-ulit mo nang ginagawang bobo at tanga ang mga Pilipino. Kaya naman pala hindi matapos-tapos ang investigasyon sa malawakang korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas dahil ikaw mismo ang nagnanakaw sa kaban ng bayan. Grabe ka, mahiya ka naman. Kung talagang mahiya ka pang natitira sa katawan mo, ay dapat mag-resign ka na para mapalitan ka na ni Vice President Sara para masimulan na niya ang paglinis sa lahat ng kalat na ginawa mo sa bansang Pilipinas at para mas matapos na ang lahat ng paghihirap na nararanasan ngayon ng sambayan ng Pilipino. #Marcos out, #Duterte in, end quote. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong latest post ni Atty. Rowena Guanzon 40 minutes ago. Sabi niya, ikulong si BBM, Romualdez at Zaldico. Hindi pwedeng isa lang sa kanila o dalawa. Dahil, sabi niya,
May nag-utos dyan, isang nag-utos. May nagplano at may trumabaho. Tapos. So, ang tanong, ang trumabaho, sigurado si ano? Ang trumabaho, si Saldico. Based sa kanyang testimony, siyang gumalaw eh. So, may nag-utos, and then may nagplano. So, tatlo sila, BBM, Romualdez, Saldico. Ang trumabaho, si Saldico. Ang nag-utos, ang Pangulo. So, sinong nagplano? Si Romualdez ba? I don't know. Hindi naman klinaro ni Atty. Roy Nagwanson. Basta tatlo ang gusto niyang ipakulong. Hindi pwedeng isa o dalawa, silang tatlo. Dahil sa nag-utos, nagplano at trumabaho. So ngayon, nagsalita na ang trumabaho. So anong masasabi niyo? Agree ba kayo dito sa pahayag ni Senator Gwanson? Mangyayari ba ito? Well, magbasa tayo sa mga comments, ano? Okay, sandali. Comments. Bonso. Lahat ng nakinabang walang sasantuhin. Almira Mira. Ano ba naman to? Yes. Pakisali si First Lady. Ano naman ang kinalaman ni First Lady? Joseph Dimano. By far, the best post of the day. Mon Art. Lahat ng congressman na nakinabang sa nakawan, walang papalampasin lalo na ng mga maingay at kung sino-sino ang itinituro. Nover Villa Carlos. Dapat dyan di lang corruption ang kaso, multiple murder din, failure to deliver the projects. Reso Square, isama din yung asawa. Bakit napasama ang asawa? Okay. Ang tingin ko dito, opinion ko lang, walang makukulong ni isa man sa kanila. That's my view, analysis, point. Walang makukulong. Bakit? Saldico, hindi naman yun babalik. Doon na yun. Kasi nga, ayaw man nilang pabalikin, ayaw man nilang i-cancel ang passport. I don't know kung itong pagsalita ni Saldico ay baka magbago ang pasya ng palasyo. Kasi nung nag-press con ang Pangulo, nung tinanong siya ng media, bakit hindi i-cancel ang passport ni Saldico? Ang sagot ng Pangulo wala pa namang kaso. Paano mo i-cancel? Dapat sundin ang due process, parang ganon. So ngayon, nagsalita na siya at tinuturo ang Pangulo. Baka ang resback ng palasyo is, sige na, i-cancel yun ang passport para pilitin. Kaya lang, kung pilitin nilang pabalikin, edi lalong, kasi kung babalik si Saldico at mag-off siya, may value na ang kanyang magkakaroon na ng value ang kanyang sinasabi. Sa ngayon kasi, puros kwento lang. Tama naman ang sabi ni Senator Lacson na there is no probative value dahil puros kwento. So tingin ko, hindi pa rin ika-cancel ng administrasyon ang passport ni Saldico para hindi siya uwi at mag-taking na kasi napaka grabe ang kanyang akusasyon dahil presidente na ang kanyang tinatarget. So, yung part 2 sa kanyang maklaro na natin na sa 100 billion na ipinasingit ng Pangulo, 25 billion ang talagang pakinabang ng Pangulo nakuha niya mismo. Yun ang naintindihan ko sa kanyang part 2 na pasabog. Hindi naman yung 100 billion ay napunta lahat sa Pangulo. Ang clear money na napunta sa Pangulo is 25 billion. So, again, these are just allegations. It does not hold any value in court of law, but ang labanan ngayon is court of public opinion. So, ang mga karamihan mga loyalists, mga kakampings, dinidismiss ang allegation ni Saldico, wala yan. So, tayo ng mga DDS, ako, personally, naniniwala ako sa sinasabi ni Saldico dahil nagtugma-tugma sa sinasabi ng iba pa. Lalo na yung sinasabi ni Orly Gutesa, sinasabi ng mga district engineers, ng mga contractors, pinatutuhanan ni Saldico.
So, connecting the dots, yun na, pasabog ni Saldico. Kaya, noong una, naiinis o nagagalit ako kay Saldico. Ngayon, nandun na yung awa. Kasi, sa mga binabanggit, itong post ni Atty. Rowena Guanzon, may nag-utos, may nagplano, may nagtrabaho. So, si Saldico nagtrabaho lang, inutusan lang. So, sa tatlo, siya ang least guilty. Kaya, naawa na rin ako. Sana, nasa malabuting kalagayan palagi si Saldico para hintayin pa natin yung kanyang part 3. Baka may part 4, 5. Napaka-exciting na ngayon ang development sa political situation sa ating bansa. So, good luck sa iyo, Mr. Saldico. Yan natin ang reaction, opinion ngayon, itong post ng Manila Bulletin. Sagot ito ng palasyo dito sa part 2, pasabog ni Saldico, na kung saan kinumpirma ni Mr. Saldico, totoo yung pahayag ni Orly Gutesa na nagdi-deliver siya ng pera sa Malacanang, mali-maleta, with pictures pa. So, ang sagot ng palasyo, baseless, wild accusation. Tapos, hinimok si Saldico na pabalikin sa Pilipinas para mag-opt daw. Ano kayo, hilo? Pupunta si Saldico dito? No way. Pakinggan natin, then bigyan natin ng reaction. Accusations are completely without basis in fact. All charges leveled against the president are pure hearsay. Let us not forget, President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. Rep. Saldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the Loko na. proper judicial authorities. Thank you. Okay. So, unahin natin yung panawagan ng Malacanang. Pawiin si Saldico. Kung kayo si ex-congressman Saldico, pagkatapos nyong ilahad yung nalalaman nyo at inaakusahan mo ang presidente na nag-insert ng 100 billion, uuwi pa ba kayo? Siyempre mga kabayan, kung ako po si Saldico, no, hindi ako uuwi. Siyempre, kaligtasan ko ang uunahin ko, di ba? Eh, alam naman po ni Saldico na mga trahidor po ang mga ito. Inilaglag na nga po siya eh. Di ba? Nilaglag na po siya. Siya na po ang ginawang sacrificial lamb, di ba? O, tapos uuwi ka pa. Baka matuloy na yung sinasabi nilang Saldico International Airport pag umuwi si Saldico. Di ba? O baka matulad kay Ninoy, di ba? Yun po yung iniisip ng karamihan eh. Pero sana naman, no? Saldico, wag ka munang umuwi, no? At panindigan mo yan. Wag nang magbago ang isip mo kasi pag nagbago ang isip mo, mawawala yung credibility mo, no? Kung ano yung una mong sinabi, panindigan mo yan. Kasi kapag bumaliktad ka ulit, pumunta ka ulit sa kanila, wala na. Wala nang credibility na matitira sa'yo. Diba? Anyway mga kauban, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.